Yo, what's up guys? Welcome back to the boss Darren Riga, Toy Tip Sports. Well, ating pag-usapan guys ay ito na. Okay, ang Game 2 preview ng Bakbakan Rain or Shine. Sorry. TNT at ito pong San Miguel Beermen. Okay, at Rain or Shine. Speaking of Rain or Shine, pinapirma si Stanley Pringle. Okay, legit po yan guys ha. Bago po yan, tayo po yung magpapasalamat muna sa inyong lahat guys. Facebook followers at YouTube subscribers, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po, subscribe na po kayo guys, no? Okay, libre yan, promise. Okay, subscribe na po. Alright, so dito na po tayo. Unahin po muna natin si Stan the Man. Okay, Stanley Pringle, no? Okay, dahil siya nga po ay free agent na, no? Mula sa terapirma, siya po ay may kalayaan ng pumili ng team na kanyang gusto. Okay, at isa nga po dyan ay ito ng Rain or Shine. Okay, so Rain or Shine signs him. Okay. So, well, ako nagulat ako, no? Kasi ang dami na pong point guard na itong Rain or Shine, di ba? Meron silang Lemeti, meron silang Nocum, di po ba? At yung iba, hindi ko na mahalala, pero sa pagkakaalam ko, di ba? Loaded sila with guards, no? Ang nakikita nating kakulangan sa kanila big man, di ba? Dahil dyan sila nadali, di ba, sa mga offensive rebounds, no? Si Clarito yung tumata yung nila, power forward nila, at undersized, di po ba? Pero, yung talent niya sa rebound, hindi naman po matatawaran. Anyway, so ano pong nakikita ko pa dito? Rain or Shine will keep on, upgrading. Okay? This is the start for them. Okay? So, siguro, it's either acquired from the other team or on the upcoming PBA draft, no? Okay, dahil balita natin may mga bigs daw po dyan. Okay, so siguro yung ibang mga guards nila, no, ibang mga assets, they will be used sa trades, no? Yun lang naman po ang aking speculation ko, na maaaring mangyari, no? Expectation ko. Okay, so let's see, no? Right now, ang fact is ayan. Stanley Pringle will play for Rain or Shine. Alrighty, so dito na po tayo sa next topic natin. San Miguel Beermen naman po tayo at ito pong talk and text, okay? Tropang 5G na po, hanggang ngayon di pa rin po matapos-tapos, ang dami pa rin po nagko-content kasi ang dami pong views talaga dyan, no? Sa basket interference yan. Kasi di ba nag-clarify pa, nagpa-interview pa, no, yung PBA, po ba siya doon, Deputy Commissioner po ba, yun. So patuloy niyang nililinaw, no, o pinapaliwanag yung kanilang side, no, bakit nag-come up sa ganung desisyon. Okay, so marami na rin pong mga mga debate, no, na nangyayari diyan. Pati nga po yung mga personality like Rico Meyerhofer at ito po si JJ Heltebrand. Ang take ko lang po diyan, no, kasi nga ang usapan na rito, pag dumak, bawal hawakan ng ring. Well, di naman po literally ganoon, no. Ang siguro po ang pinupunto nila, pag hindi pumasok, bawal mo hawakan yung ring. Yun po siguro yun, no? Pero yung literal na pag-dunk naman, no, as long as pumasok na yung bola, kahit maglamparas ka dyan, sumayaw ka dyan sa ring, no, gawin mo yung ginagawa ni Arvin Santos na siya lang ang nakagawa nun, no, walang kaso, no, and that will be not count as goal ending, di po ba? Kasi pumasok na yung ring. So yun naman po yun. Okay, so iba naman po yung puntuhan na bawal hawakan na ring pag dumadang, no? That's too far. Okay? So ngayon, dito tayo sa Bakbakan TNT, no? So ano ba yung mangyayari dyan sa tingin natin, no? Well, nabanggit ko na sa nakaraan, di po ba? Na ito nga pong San Miguel, talaga pong nung fourth quarter, nakita na nila, no? Or nagawa na nila nung kanilang dapat gawin, okay? Para makabounce back sa malaking kalamangan, no? Sa kanila ng TNT dahil 19 points, di ba? Binuwi mo, hinabol nila yun. 17-01 if I'm not mistaken, no? So sa TNT naman po, for sure, no, they will try everything para, alam mo yun, hindi na pumunta sa ganung punto. Ganun din ang San Miguel. Alam nyo, lagi ko sinasabi dito, para po hindi po mauwi sa decision, no, ang lahat, no, para walang sino man na magdidesisyon ng laban. Kailangan, no, gawin mo ang lahat para tambakan mo ito, no. Okay, lumamang ka ng malaki, di ba? Para di mauwi dyan ang desisyon. Dahil, di ba, for whatever situation is, kapag ka malaki ang lamang mo, no,
never ka, kahit ano pang pandurugas ang gawin sa'yo, no? Hindi ka matatalo. Pero alam natin, team like TNT, team like San Miguel, no? Hindi po ganun kadali yun. Madaling sabihin, no? Pero, nako, kita nyo naman po, kirian hanggang katapusan, di po ba? 3 lamang po lamang ng TNT nung natapos, no, ang laban. So, we expect talagang tight defense. Nakita na po natin yan sa San Miguel nung nakalaban po nila Ginebra. Di po ba kaya nila, no, na talagang taasan ng level ng defense. Okay, lalo na sa nakikita nila, no, 3-point shot lang. Katulad, ginagawa din nila yan, di ba? Natambakan nila yung Barangay Ginebra dahil po sa 3-point shooting. So nagkataon lang na yung shooting nung first half is mataas ang percentage, no, para sa TNT. Okay? At nakuha sa tiyaga sa ilalim ng San Miguel. So sa tingin ko, walang pagbabago dito ang gagawin ng San Miguel since wala naman pong makakapigil kay Junmar, di po ba? Okay? At kapag ka nagdo-double team sila, yan po ang disadvantage for TNT. But let's see. Okay? So yan po ang ating topic ng Game 2. Shoutout na po tayo guys. Okay? Dito po tayo sa ating nakaraang content, no, na sinamahan po natin ng boxing, no? Okay? Na mababa po ang views, no? Mababa po ang views. Okay, dito tayo kay segundo reel. Siguro maganda, wag natin pagsasabayin. Ano po, siguro kung basketball lang, kung boxing, ano po. Gusto ko kasi in one tape, gawin ko na lahat, no? Kailangan, kasi this is a boxing channel din, guys, no? Nagkataon lang talaga na, sobrang, alam mo yun, yung ibang mga fight ng boxing, di ko na po nasusundan, di po ba? Okay, dito tayo. Pero paglaban ni Pacquiao, hindi pwedeng hindi natin sundan yan. Okay, dito tayo kay Segundo Aurelio. Idol, shoutout po from Quezon, Butuan, Bohol. Okay, shoutout. Ganun din po kay Sir Archie Makirang. Okay, na vlogging present. Okay, Arthur Sabare. Pisikalan na yan sa Game 2. Cash through ready na Gcash. Yun na nga po talaga. We expect talagang na dyan, no? Girian dyan, no? Banggaan, umati ka po sa ilalim. Diyan po talaga yan, no? Baka si Tautua, nakita po natin, baka 2 kamay na gamitin yan, sa pagtank niya. Okay? Okay, dito tayo. Joseph Pineda, good evening, Idol. Always watching and present habang nag-move on na po tayo lahat. Pa-shoutout, pabasa yung comment. Yes, dapat, definitely. Dito po tayo kay Roberto Quijano. Okay, Idol, sa tingin ko may hirapan si Pacquiao manalo kay Barrios. Well, marami na po naglalabas sa mga prediction, po. Si Crawford, di ba? May prediction na rin diyan. Lahat po halos ng mga boxing legends naglabas na ng kanilang mga prediction, no. Okay? Pacquiao, Pacquiao, Barrios, no, at ano pa. Pero tayo analysis lang nilabas natin, po, para po timbangin nyo, okay, kung sino sa tingin nyo. Okay, sa akin lang, no. Pacquiao need, no, to return the hands of time. Yun po ang kailangan niya, no, dahil kahit ano pa pong sabihin natin, malaki, bata si Barrios, pero pag naunahan niya ng talagang solid punch ni Pacman, no, okay, pero hindi po natin nakita yun, nakakalaban niya si Ugas, di po ba? Nakakalaban niya si yung Hapon, di po ba? Mga malalaki yan. Hindi po natin nasilayan dun yung talagang, pero kasi ang pagkakaiba po talaga ngayon, si Pacquiao, focus siya ngayon, no? Wala siyang eleksyong iniisip, no? As in, wala na siyang ibang iniisip dahil di naman siya nahalal as senador. So wala siya, lahat ng focus niya ngayon, attention niya, balik ngayon dito sa boxing, di ba? At ito naman pong batang kanyang kalaban, talagang boxing talaga ang focus. At ang focus pa nito, pangatin ang pangalan niya sa taas, no? So yun po, no? So how I can give kung sino mananalo dyan, di po ba? 46 years old versus 30. No? So, maigi po, panoorin na lamang natin. At pag-usapan na lamang natin ang diferensya nila. Di po ba? Kayo na magtimbang sa sarili nyo. Okay? Chris Jim Retes, no? TNT for sure, Grand Slam daw po. Okay. Dito tayo kay Beto Quijano ulit. Idol, kailangan magpit ang depensa ng San Miguel. Yes, yan po ang key, no? Nagawa nila sa Ginebra yan. Why not? Na magagawa nila against TNT, di po ba? Okay. Good PM, Boss Doy. Dapat manalo ang SMB para makatabla sa set. Yes, they need to win this, guys, no? Pagkakataon nila, pag hindi nila ito naitabla, may hirapan po silang makabalik ng 2-0 deficit, no? So definitely, they need to win this game, no? Okay, kung ako ang San Miguel. Good PM, Doy. Bakit nagkagulo itong laban ng Birmen na TNT? Siguro may gradual prostilya. Mga speculations na lang po yan, sir. Ayoko na pong sakyan pa, no?
Dahil wala rin naman pong mabubuong alam mo yun, wala naman pong lalabas. Maliban na, no? Maliban na magkaroon talaga ng deep investigation dyan, no? Ano ang nagtulak? Bakit ano? Kaso, napakababaw naman na po, no? Kasi sports lang naman ito, no? Okay? At nagpaliwanag naman na sila, di po ba? So, wala pong mangyayari, no? Kahit pa po magkuro-kuro tayo. Kaya po maigi po mag-move on na lang po tayo, no? Nag-move on na po ang San Miguel, kaya mag-move on po tayo. Yun na lang po ang aking masasabi. Titirahan yan palagi sa stress ng TNT. Consistent po ang TNT. Nung kino-cover ko sila, no, against Barangay Nebra, di ba sinabi ko sa inyo kung ano ang strength ng TNT, di po ba? Okay? So, yan po ang strength nila. Lalo na pag nakakuha sila ng nakakuha sila ng offensive rebound or defensive rebound. Tatakbo talaga sila, no? Tatakbo talaga at 3-point shot ang pupunteryahin nila. Kasi nga, para sa kanila, no, sa tingin ko, bonus yun eh. So, bakit hindi ko ititira ng 3-point shots? Shoutout po kay Ma'am Irene Gille, shoutout po kay Ma'am Minerva Jaba, shoutout po kay Wenceslao Hapon, Vincent Nava, di po ba? Kay Ramil Gonzaga, okay? Segundo Aurelio, yan, unang comment. At sa inyo pong lahat, okay? So, magkita-kita po tayo sa susunod na video content dito lamang sa Dan Ricardo, ITV Sports. Maraming salamat po muli sa mga hindi po nabanggit sa next content po, promise. Dito lamang sa Dan Ricardo, ITV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.